Hindi karne, hindi gulay, pero parang per kilo kung ibenta. Alamin ang transaksyon sa bentahan ng sanggol. Akala ng lahat na bura na ang sakit na ito, pero muli na naman itong nauuso at takot na ang publiko. Alamin kung paano maiiwasan ang sakit na malaria. Noong una, ang mga doktor natin ang nagsialisan. Ngayon, mga nurse naman. Ano na kaya ang sitwasyon sa ating mga ospital? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Sanggol, ibinabargain sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Batang bagong silang, malusog at walang muwang. Bibili ka ba? Ilang libong piso lang, may anak ka na. Ito na raw ang kalakaran ngayon sa hirap ng buhay. Sakripisyo ba ito ng ina? O negosyo na? Hirap ng kumilos si Dina, hindi niya tunay na pangalan, nang madatnan namin siya sa bahay ng kanyang tiyo. Kabuwanan na kasi niya, pangatlong anak na niya ang kanyang dinadala. Tulad ng ibang ina, pinaghalong pangamba at pananabik ang kanyang nadarama, ngunit sa ibang dahilan. Balak niyang ipaampon ang kanyang sanggol kapalit ng pera para sa pabahay. Sakit, kasi kailangan talaga. Mahirap. Ko alam paano sasabihin ko sa kanya paglaki niya nagkita kami. Walang trabaho at iniwan ng dalawang asawa, kahirapan ang tinuturo niyang dahilan sa balak gawin. Anong gusto mong kapalit sana? Ako? Magkaroon lang ako ng sariling bahay. Kasi wala talaga kaming bahay mag-ina kahit saan kami nakikitulog. Ang hirap palayasin. Matapos ang panayam namin, nanganak din siya nung gabing yon. Makalipas ang 2 araw, binalikan namin si Dina at ang kanyang sanggol. Malusog ang bata. Tumanggi nang muling humarap sa camera si Dina, pero desidido pa rin daw siyang ibenta ang kanyang anak. Kung tutuusin, swerte pa si Dina. Si Cassie, iniwan ng asawa at wala nang ang trabaho. Wala pang kamag-anak na matakbuhan. Balak niyang ibenta ang pang-4 na anak na dinadala niya. Ilang buwan na siyang hindi makabayad ng renta. Hinihingi niya sa kapitbahay ang pagkain ng kanyang 3 anak. Dahil dito, balak niyang ibenta ng 5,000 ang anak niya. Ibabayad ko lang dun sa dun sa kasera ko. Mabait naman sila, kaya lang, syempre hindi mo rin kailangan din nila ng pera. Naniniwala siyang tama ang kanyang ginagawa. Kung meron na akong pagkakakitaan, hindi ko na paampun to. Wala talaga eh. May mga kamag-anak ko, wala rin. Ayon sa National Statistics Office, tinatayang umaabot na sa 1.8 million ang pinapanganak taon-taon, 3 bata kada minuto. Sa pagtaya ng DSWD, nasa 500 hanggang 700 sa mga ito ang pinaaampon, habang umaabot naman sa 100 ang iligal na pinamimigay. 2 batas ang sumasaklaw sa pagbibenta ng mga sanggol, ang Domestic Adoption Act of 1998 at Child Protection Act. Ang presumption ng law kung ang isang magulang, iiwan niya ang kanyang anak sa iba at may palit ito na pera. That is child trafficking. Ang parusa sa lahat ng sangkot habang buhay na pagkabilanggo at multa ng 2 hanggang 5 milyong piso. Ayon sa Women and Children's Concern Division o WCCD ng Philippine National Police, wala pang nakukulong dahil sa pangangalakal ng sanggol. May batas laban sa bentahan at pamimili ng bata, pero hindi ito na ipatutupad. Is the DSWD, Department of Social Welfare and Development. Meron silang office niyan, Adoption Referral and Resource Unit. Ang kailangan ay makarating sa
atensyon ng DSWD na mayroong ganitong kaso sa isang lugar, sa isang barangay, para kami ay umaksyon. Sa Pasig, nakilala namin si Aling Baby. Manikurista siya, pero 2 beses na siyang naging bahagi ng pagbebenta ng bata. Ginala ko yung bata, para inilako ko, ginala ko, pinag-alok-alok ko. Pinapunta ko yung magulang. Nagpirma siya, nag-ano siya ng kasulatan na binigay siya ng 1,000, sabi niya. Hindi naman daw siya tumatanggap ng kapalit para sa ginagawa niya. Wala rin siyang nakikitang masama dito dahil kung tutuusin daw, malaking tulong pa nga ito sa mga ina. Talagang halos hindi maano yung bata, talagang halos hindi niya maalagaan. Kaya sabi ko, sige, bibigyan natin, walang problema. Nagpasalamat siya sa akin. Ma'am, so yung mga common... Ayon kay Dr. Imelda Villar, karamihan sa mga nagbebenta ng mga sanggol ay hindi natatakot sa batas dahil sa desperasyon dulot ng matinding kahirapan. Merong mga tao madaling mag-guilty, tapos pag may narinig sila, madali silang maapektuhan, no? Ganon. Pero may mga ibang tao naman na dahil pinagmamatigasan na nila, very strong yung denial nila. Sa Bulacan, nakilala namin si Aling Lina. Ibinenta ang 5 anak dahil sa kahirapan. Magkano po ba ang binayad sa inyo noon? 10. Ngayon, yung 10 na yun, binili ko ng gamot. Kinain namin mag-ina habang nagpapalakas ako. Dati siyang waitress sa bar, ngunit ngayon ay wala ng trabaho at iniwan na ng asawa. Masidhi ang kanyang pagsisisi sa kanyang ginawa. May edad na ako. Gusto ko lang makita sa huling sandali kung hanggang ngayon hindi ko pa nakikita na ako. Yan na makikita ko man eh. Hindi sinasadya. Yun na lang inaasahan ko sa Panginoon Diyos. Iba naman ang kaso ni Tina, pinaampon ng 2 sa kanyang 7 anak. Salat daw kasi sila dahil minsan lang nagkakatrabaho ang construction worker niyang asawa. Ang kapalit, bayad sa ospital at groceries. Yung sa una kong pinaampon talagang doon ko naramdaman ng sakit eh. Dahil po, first time ko lang mangyari sa akin sarili yun na magpaampon ako ng bata. Yung sa pangalawa, parang baliwala na. Tila hindi tinatabla ng konsyensya si Tina sa ginawa niya. Sabi nga nila, kasalanan daw sa Diyos. Ang sa akin naman, mas kasalanan sa Diyos yung pumatay ka ng bata nang walang kalaban-laban. Kayamanan ng isang ina ang kanyang sanggol, pero para sa ilan sa kanila, kung tiyak na kahirapan rin lang daw ang kagigisnan ng kanilang mga anak, mas pipiliin na lang isugal ang kinabukasan ng mga ito sa pangangalaga ng iba. Hirap din ang loob ng mga batang ibinenta. Si Joey, iniwan sa kumadrona ng estudyanteng ina nang sanggol pa siya. Matinding lungkot at pagre-rebelde ang dinaanan niya. Kung hindi nila kaya na magtaguyod ng pamilya, huwag silang magbuntis at magandang ng anak, di ba? Isipin muna nila. Nagkakaroon siya ng feelings of emptiness, feelings of being rejected, no? Dahil nga meron siyang feelings na walang nagmamahal sa kanya, unwanted siya. Ngayon, yung emptiness na nafe-feel niya, kung minsan natatransform yan sa filling up of something, no? Ganon. So ito yung parang minsan nga nagka-klepto sila. Pero hindi naman... Ayon pa kay Villar, patuloy ang pagdami ng mga kasong tulad nila sa panahon ngayon. Dumadami ngayon dahil sa hirap ng buhay, dahil din sa dami ng mga immature na mga magulang, mga unwanted pregnancies, no? Si Aling Amelia, 21 ang anak. Salat din sila sa buhay pero ni minsan, hindi raw niya naisipang ibenta o ipaampon ng kanyang mga anak. Yung masasabi ko dun sa mga nanay na nagbebenta ng anak, huwag na mag-anak. Diba? Kung nahihirapan sila, huwag na silang mag-anak. O, para di mag-anak, huwag na mag-asawa. Tinuturing niyang kayamanan ang bawat isa sa supling niya. May kanya-kanyang katwiran ng bawat ina kung ipamimigay o aangkinin ng kanyang anak. Ngunit habang dalamak ang kahirapan, patuloy ang ilan sa kanila sa paglalako ng sariling sanggol. Ako si Ruth Cabal at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa isinagawang pagsusuri, lumabas na 15 sa 60 residente positibo sa malaria.
Dahil gusto niyo pa, bumalik tayo sa Italia. Ngayon naman, doon tayo sa Milan. Bilang sentro ng mga fashionista, dito pa may pinakamaraming Pinoy na nakatira. Kung may mga kababayang nagtatagumpay, meron ding naligaw ng landas. Gaya ng mag-asawang ito na dati palang smuggler ng drugs. Sa Florence, malulula kayo sa ganda. At sa art capital nila, kakaibang Pinay ang makikilala. City councilor na, domestic helper pa. Miyerkules ng gabi sa Pinoy Abroad. Maliit na insekto at ang kagat parang tusok lang ng karayom, pero malaki ang trahedyang dala. Nagahari na naman ang mga lamok. Ano nga ba ang depensa natin laban sa Anopheles mosquito at sa malaryang taglay nito? Ang isla ng Palawan, tinaguriang the last frontier dahil sa bukod tangi nitong kagandahan. Kabilang ito sa mga top tourist destination ng bansa. Pero sa likod ng natatanging ganda, tila may panganib na matagal nang nakaamba. Kamakailan nasawi ang ilang mga mamamahayag sa isla habang nasa mga bulubunduking bahagi sila ng Palawan. Ang itinuturong salarin, isang sakit na talamak di umano sa lugar, ang malarya. Ang sakit na nagmumula sa parasito na kung tawagin ay Plasmodium. Pinuntahan namin ang bayan ng Bataraza, 5 oras ang layo mula sa Puerto Princesa, Palawan. Napapaligiran ng mga puno at mga ilog na mabagal ang daloy ng tubig ang lugar. Ito ang dahilan kung bakit daw paboritong pamugaran ng mga lamok ang mga liblib na lugar na gaya nito. Malaria sa inyo, isa lang? Sige, huwag kayong maya. So, marami-rami, diba? Isang medical mission ang inorganisa ng Kilusang Ligtas Malaria o KLM, DOH at RHU nang malamang pupunta kami sa Bataraza. Sana si Kapuso. 30. Kapuso. Isa-isang kinuna ng dugo ang mga tao para masuri kung positibo sila sa malaria. Bukod dito, namigay din sila ng flyers at mga gamot na pangontra sa malaria. Sa unang araw, 1 kalahati. May mga kulamburing nakalaan para sa mga tao. Matamlay ang batang ito ng aming madatnan. Halos hindi siya mapatahan. Ilang araw na siyang nilalagnat. Sa pagsusuri, lumabas na positibo ang bata sa malaria. Plasmodium falciparum ang nakakagat sa bata, ang uri ng lamok na may dalang cerebral malaria. Mapanganib ang uri ng malaryang ito, utak kasi ang pinupuntirya. Ang mag-inang ito positibo rin sa malaria. Naninilaw na ang nanay ng bata pagdating sa lugar. Ayon sa kanya, bagamat may mga ilang gamit daw na naibibigay sa kanila, paminsan-minsan lang naman daw kung dalawin sila ng RHU. Sa isinagawang pagsusuri, lumabas na 15 sa 60 residente positibo sa malaria. Nangunguna ang Bataraza sa insidente ng malaria sa buong Palawan. Katunayan, mula Enero hanggang Mayo nitong taon, halos 500 kaso ng malaria ang naitatala. Last year, pang 5th namin siya na leading cause of mortality. So since siya isa sa mga dahilan kung bakit namamatay ang karamihan sa pasyente namin, talagang masasabi natin na medyo seryoso siya. Tila sing dami ng bilang na ito ang pinagmumula ng problema sa malaria. Sa Rural Health Office sa lugar, ipinakita sa amin ang mga ilang gamot para sa malaria. Ito yung anti-malaria na gamot. Pero ayon sa RHU officer, hindi sapat ang kanilang supply ng mga gamot dito. Sa ngayon, meron kaming kakulangan sa gamot. Yung sabi natin na quinine na ampule, parenteral ampule, wala kami yan. Hindi yan available ngayon eh. Mangilan-ngilan din ang kulambo sa center na ginagamit bilang proteksyon laban sa mga lamok. Kaya kakaunti lang daw sa mga residente ang nakakatanggap nito. Hindi rin lahat ng mga indigents na bigyan
Kasi siyempre limited lang din yung funds. Kung sa ilang bansa wala na ang sakit na ito, dito sa atin tila laganap pa rin. Katunayan, ang ilan sa lugar sa 65 probinsya sa atin may malaria ayon sa Department of Health o DOH. Sinasabing karaniwan ang sakit na ito sa mga third world country gaya ng Pilipinas. Sa mga third world countries or mahihirap na mga bayan or mga lugar, diyan mo makikita ang kakulangan ng quality health services. Sapagkat kung maganda ang health services, kung meron kang quality health services, ang mga pasyenteng may malaria ay magagamot ng maaga, madadiagnose ng maaga at magagamot ng maaga. Nangunguna ang Palawan sa mga lugar na may malaria sa Pilipinas. Mahigit 20,000 kaso ang naitalang may malaria sa Palawan noong nakaraang taon. Ang Kilusan Ligtas Malaria, isang programa ng probinsya ng Palawan para mapuksa ang malaria. Sa kanilang opisina, tambak ang mga gamot at ibang gamit panglaban sa malaria. Halos lahat raw ng lugar sa Palawan, nakapamudmud na sila ng mga ito, kaya ang mga natira, stock na nila. Ayon sa KLM, bagamat may kaunting tulong silang natatanggap, hindi sapat ang suportang nakukuha nila mula sa gobyerno. Karamihan daw ng kanilang mga supply, ambon mula sa pribadong sektor. Karamihan ay commodities coming from Global Fund. And ganun din may dumarating from the World Health Organization. And yung mga flyers natin na po pwede na ma-purchase dito locally ay nanggagaling sa pondo galing ng provincial government. Sa tala ng World Health Organization, 300 milyong tao ang may malaria sa buong mundo. Mahigit 1 milyon ang namamatay dito kada taon. Dito sa Pilipinas, halos 200 naman ang namamatay taon-taon dahil sa sakit na ito. Base sa talaan ng NSO, nasa top 10 ito sa mga killer disease sa bansa noong taong 2000. Kung tutusin, simpleng sakit na lamang ang malaria para sa panahong ito. Pero gaano nga ba kahanda ang pamahalaan at ang tao sa paglaban dito? Ibig sabihin yan, ayon kay Dr. Vicente Belisario, kakulangan sa pondo para magamit sa pagpuksa ng sakit ang pangunahing dahilan kung kaya talamak pa rin ang malaria sa atin. Never naging sapat ang pondo na inilaan para sa malaria control. Ang proof nito ay ang patuloy na maraming kaso sa ilang lugar sa Pilipinas at patuloy na pagkalat ng malaria sa ilang lugar sa Pilipinas. Mahigit 3 milyong pisong budget ng DOH para sa National Malaria Program. Maliit na halaga kung susuriin. Katiting lang ito sa mahigit 5 bilyong pisong budget ng ahensya para sa taong ito. Tanggapin natin katotohanan na medyo hirap tayo. Kaya syempre, hindi lang naman kasi malaria ang programa ng gobyerno. May iba pa rin sakit na kailangan tuunan ng pansin. So pinaghahati-hatian natin yan. Bukod dito, hindi raw ganon kataas ang bilang ng mga may malaria ayon sa DOH. The Philippines would not even rank on the top 50 as far as malaria problems concerned globally. As always, hindi prepared ang Department of Health na i-address ang sitwasyon kasi ang mga numerong dumarating sa kanila ay mababa kumpara sa actual number of malaria cases. Ang dahilan, hindi raw masyadong bihasa mga ilang nagsasagawa ng pagsusuri. Kadalasan, shortcut daw ang kanilang trabaho. May mga ilang lugar na mahina ang diagnosis sa malaria. Hindi natutuklasang malaria ang sakit ng mga pasyente. Meron kaming datos na nagsasabi, for example, may ilang lugar sa Pilipinas na maaaring 40 or 50% lamang ng totoong may malaria ang nadadiagnose at nare-report. Bakit? Kakulangan sa abilidad na mahuli siya doon sa blood smear. So I guess on that aspect, yun ang medyo naayos na natin ang konti sa bawat probinsya. Intensive training dito medyo matagal. For the medtechs, mga medtechs na to, they still have to undergo like 2 weeks training na araw-araw ilang slides ang binabasa nila para mahasa sila sa pagbabasa ng slides. Sa kabila ng mga problema sa pagsugpo sa malaria, ang sakit na ito maaari namang maiwasan, lalo na sa mga lugar kung saan may malaria. Paggamit ng kulambo at kumot sa pagtulog, pagsusuot ng mga damit na may mahabang manggas at pantalon, pagpapausok sa paligid ng bahay, at pagpapahid ng mosquito repellents. Kapag nakagat naman, agad magpasuri sa health center. Walang dapat mamatay dahil sa malaria.
Parang ano yan, parang mortal sin. Nakakalungkot isipin na sa tagal ng sakit na malaria, banta pa rin ito sa ilang lugar sa atin. Isang sakit na sinluma ng panahon, subalit hindi pa rin tuluyang nawawala. Hanggang kailan kaya magtitiis sa mga tao sa sakit na maaari naman sanang pigilan at iwasan? Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ayon sa National Institutes of Health, malapit na tayong maubusan ng nurse. Tinatawag ko ng hemorrhage na lubhang pagdurugo na ng utak ng bayan at utak ng mga ating mga nurses ang lumalabas. The doctor is out na nga, pati mga nurse natin nag-out of the country na rin. Tila naghihingalo na nga ang nangangalaga sa ating kalusugan. 80,000 nurses na ng ibang bayan at marami din sa kanila ang nakapila na para sa kanilang mga passport. Ang mga ospital na kanilang iniwan, ano ang magiging kapalaran? Sa loob ng Governor Faustino D. Memorial Hospital sa Isabela, inabutan namin ang babaeng ito na manganganak. Pero bago pa man siya madala sa delivery room, lumabas na ang sanggol sa stretcher. Sa loob, isang nurse lang ang naka-duty, na kung tutuusin, 3 dapat. Buti na lamang noong araw na yon, may naka-duty na mga student nurse, pero hindi pwedeng sila mismo ang tumutok sa pasyente. Kaya kinailangan pang humugot ng nurse mula sa operating room. Ayon kay Dr. Glenn Bagaw, Provincial Health Officer, ganun na raw ang naging kalakaran sa kanilang ospital dahil kulang sila sa tao. We're supposed to have at least 60 to 70 nurses, no? Pero as of now, we only have 43. Doon sa 43 na yan, yung iba are bound for abroad, no? Doon sa aking record ngayon, there are 10 who are scheduled to go. Dagdag pa niya, mas mabilis daw ang pag-alis ng mga nurse papuntang ibang bansa kaysa sa mga nurse na pumapalit para magtrabaho sa ospital. Sinamahan ako ni Dr. Bagaw sa pag-iikot sa loob ng ospital. Nakaagaw ng aking pansin ang nakapaskil sa pader. Sir, ano yan? Ganito talaga ka-aggressive yung recruitment? Actually, kahit wala yan eh. Mga ibang recruiting agencies kasi nagpupunta sila dito. Not necessary naman na pagka nagpunta rito na i-encourage agad yung mga nurses namin na mag-abroad, no? So even kahit wala yan, talagang pag gusto ng nurse pupunta, pag hindi, hindi. Kahit nga raw siya na may mataas ng katungkulan sa ospital, balak ding umalis. Doktor siya, pero graduate na rin ng nursing. Dagdag pa ni Dr. Bagaw, sa 32 nilang doktor, mahigit sa kalahati o 17 rito, nurse na. Isa na rito si Dr. Jess Salvador. Parang fallback ko din kasi yun eh. Hindi rin kasi natin malaman kung anong pwedeng mangyari sa atin. Sa kabila ng oportunidad na kumita ng mas malaki, may ilan na mas piniling huwag umalis ng bansa. Tulad ni Teresita Castañeda na 35 taon ng nurse ng ospital. Ni minsan raw hindi niya inisip mag-abroad. Nag-start kasi ako 1970 dito. Hindi ko naman binalak na mag-apply abroad dahil siyempre, inuuna ko muna yung pamilya ko. At saka iba pa rin, pagka yung ikaw mismo ang mag-guide sa mga anak, yun ang priority ko. Pero mabibilang mo na lamang siguro ang mga tulad niya. Kahit kasi yung mga student nurse dito, iisa lamang ang nasa isip. Siyempre, plan namin, siyempre, ang goal namin, siyempre, makapunta ng abroad. Kung papalarin kami. Tinahak namin ang isa pang ospital sa Ilagan, Isabela na masaklap ang naging kapalaran.
Ito yung San Antonio Municipal Hospital kung saan 46 na barangay ang umaasa dito, pero noong Pebrero ngayong taon lamang ay nagsara ito. Kaya yung mga residente pag may emergency kailangan pa nilang ibiyahe sa bayan ng 1 hanggang 1.5 oras ang kanilang mga pasyente. Bukod sa kakulangan sa pondo, kulang din sa mga tauhan kaya nagsara ang ospital. Sinamahan kami papasok ni Konsehala Epifania Molina, chair ng Committee on Health ng munisipalidad. Maayos pa ang ospital. Pwede pang pakinabangan ang mga kama sa ward. Baka mabulok na lamang ang gusaling ito kapag walang gumamit. Kailangan namin dito ang hospital. Yung iba pa nga, hindi sila makaabot sa Ilagan, namamatay na sa daan. Sa loob ng isang silid, nakita namin ang picture ng mga nurse na dating nagtrabaho doon. 2 sa kanila, nag-abroad na raw. Lila na raw nilang pabuksang muli ang ospital. Kumuha kami ng mga staff sa RHU1 and RHU2. Mga nurses? O, mga nurses. Pero kaya lang, hindi daw sila pwede magbigay yung 2 doktor kasi kukulangan sila. Sa tala ng National Institutes of Health Philippines, 100,000 nurses na ang umalis sa Pilipinas simula pa noong 1994. Karaniwang napupunta sila sa Amerika, United Kingdom, Saudi Arabia, Ireland at Singapore. Kabilang sa madadagdag sa talaan ng mga umaalis, si Flor Ibay, nurse trainer. 23 taon na siyang nurse sa Philippine General Hospital o PGH. Sa 6 na nurse trainers sa PGH, 4 silang mag-a-abroad. Yung opportunity nandyan na, so I have to grab the opportunity na bigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko because I want to give them the best education, the best, a good future. Kabado kasi siya na kapag di siya umalis, baka hindi niya maitawid ang edukasyon ng kanyang 4 na anak. Kulang Let's admit it, kulang, hindi maibibigay. Aminado ang Department of Health na may krisis sa ating healthcare system. Dahil nagkukulang na ng mga health workers sa hospitals natin, hindi na i-deliver yung mga services na kinakailangan. So, for example, ang hospital baka magsara na lang yung isang wing nila dahil wala ng health workers doon. Batay naman sa paliwanag ng Philippine Nurses Association o PNA, apektado na rin daw ang kalidad ng nursing care sa bansa. Yung mga skilled nurses natin ay yun ang unang mga kinukuha ng ating mga employers. Kaya ang nangyayari, andito yung mga naiiwan, yung mga bagong graduates na kumukuha pa rin ng experience sa bedside. 8,000 hanggang 9,000 pesos ang karaniwang kinikita ng isang nurse sa bansa sa kasalukuyan. Samantalang kapag sa Amerika magtatrabaho, pinakamababa na ang 165,000 pesos na kikitain kada buwan at pwede pa nilang bitbitin ng pamilya nila sa Amerika. Kahit mag-antay tayo ng 100 taon sa Pilipinas, di natin kayang pantayan ang 200,000 sweldo buwan-buwan ng isang nurse sa Amerika o sa Europa. Sabi ng DOH, palaki pa raw ang demand sa mga nurses. Sa mga bansa sa Europa at Amerika raw kasi, tumatanda ang kanilang populasyon pero walang gustong mag-alaga. Dahil hindi nursing ang kinukuhang kurso ng mga kabataan doon. Sa Pilipinas, in ang nursing. Para raw kasi itong pasaporte sa isang magandang buhay. Kaya nga raw parang kabuting nagsulputan ang nursing schools. Kung meron daw na 170 na nursing schools sa Pilipinas noong 1990s, aabot na raw ang bilang na yan sa 370 ngayong taon. Napakarami nating nurses pa rin, pero hindi sila as trained or as skilled as the nurses that we send outside of the country. Dahil patuloy raw ang pag-alis ng mga nurse, tuluyang mapipilayan ng ilang operasyon ng ospital sa bansa. Sa tala ng Philippine Hospital Association o PHA, 14 na ospital ngayong taon pa lamang ang nagsara na. Problema sa pondo at kakulangan sa mga nurse at doktor raw ang dahilan. The more experienced ones go abroad. And usually these are the people whom we train for years. Nawawala sila sa amin. So another training ang nangyayari. And it's not easy to train again. Ayon sa National Institutes of Health, malapit na tayong maubusan ng nurse. Noong taong 2002 hanggang 2003, hindi umabot sa kalahati ang bilang ng mga examinees na pumasa sa nurse licensure exams. Samantalang ang umaalis ng bansa mula 2001 hanggang 2005,
mahigit 48,000. Tinatawag ko ang hemorrhage na lubhang pagdurugo na ng utak ng bayan at utak ng mga ating mga nurses ang lumalabas. Hindi tayo nakikinabang sa mga talino at kaalaman at kakayahan ng ating sarili nating nurse. Hindi na yata mapipigilan ang pag-alis ng mga nurses natin. Kaya may dalawang panukalang batas na nakabinbin sa Kamara para mapanatili sa bansa ang ating mga nurse. Sa House Bill No. 2700, kailangang magsilbi ang isang nurse ng 2 taon sa Pilipinas bago siya makapag-abroad. Sa House Bill No. 2926 naman, sa halip na 2, ginawa itong 3 taon. Magpapadala tayo ng nurse, employ nyo siya at makakatulong siya sa service ninyo. Pero sabi namin sa mga ibang bansa, i-train nyo din sila na maging spesyalista. Isang araw na lang yan, magigising tayo, wala na pala yung ating mga nurse. Ang mga ospital natin, kulang-kulang na. Diba? Sino pa magbibigay ng serbisyong pangkalusugan? Kung iisipin natin, ang pagiging nurse ay bokasyon, hindi lang trabaho. Kagapay sila ng mga doktor sa pagsagip sa buhay ng bawat nilalang. Ngayon pa lamang ay nararamdaman na natin ang epekto ng kanilang unti-unting pagkawala. Sana'y maagapan ang kanilang tuloy-tuloy na pangingibang bansa bago mawi ang lahat sa lubusan nating pagdurusa. Ako si Joseph Morong at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mahilig ka ba sa hayop? Paano kung biglang nagka-problema at sila'y umatake? Alam mo ba ang gagawin? Abangan sa susunod na Biyernes dito lang sa Emergency. Kung may nais kayong pasiyasat na isyo balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gminetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Giga Manicad at ito ang Reporter's Notebook.